The Region 1 naabot ang zero backlog sa pagkakaroon ng pinal na desisyon sa mga kaso ng mga magsasaka. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparilet More Brigera. Kaparilet. Isang matagumpay na maituturing ng Department of Agrarian Reform na naabot ang zero backlog sa pagkakaroon ng pinal na desisyon sa mga kaso ng magsasaka. Ayon kay Atty. Gita Martin Lauraya, ito ay sa pamamagitan ng Agrarian Justice Delivery Program, kung saan nagbibigay ang kagawaran ng legal assistance sa mga magsasaka na humaharap ng issue tungkol sa kanilang mga lupa. Aabot sa 1,515 cases ang natulungan na maresolba sa Region 1 sa taong 2022 hanggang nakaraang taon. Naresolba din ang Legal Division ng DAR Region 1 ang 503 Agrarian Law Implementation Ali cases sa buong Region 1. Natulungan din ng Agrarian Legal Mediation ang mga Agrarian Reform Beneficiaries sa pamamagitan ng pag-assist ng 11,802 ARBs mula sa taong 2022 hanggang ngayong taon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, peace and order sa bayan ng Urbistondo na natiling #1 priority ni Mayor Peranya. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Masantas siya karbasan at si kayon amin na nananatiling #1 priority ng Urbistondo Mayor Modesto Operanya ang peace and order ng bayan. Sa exclusive interview ng Sunshine Radio, sinabi nito na baliwala ang lahat ng bagay kung walang peace and order. Sunshine News Blast! Yung part of Craig dito, yung peace and order. Dahil kahit anong gagawin ko proyekto, kahit anong gagawin ko na maganda yung papakita ko, pero pag walang peace of mind ng mga tao. First, wala naman. Parang hindi masaya mga tao dito. Tignan mo ngayon, since I assume my office, ito may pagmamalaki ko. Wala nang patayan dito. There's no such killing. And even cattle rushing, alay before, no? Kung may sa isang buwan, dalawang tatlong namamatay, pinapatay. Sa isang pulis ang pinapatay. Pero this time, napakatahimik ang gusto. Nagpapasalamat din si Mayor dahil sa kanyang termino ay napaka-peaceful na bayan, hindi tulad ng dati. Bukod pa rito, dinadalaw na rin ito ng mga matataas na opisyal ng bansa gaya ni Vice President Sara Duterte, Senator Amy Marcos at Senator Bongo. Dagdag pa ni Mayor, tuloy-tuloy ang pagsuporta niya sa mga kabataan na kalihok sa sports at mayroon din siyang mga scholar na inaabot na sa 60. Sunshine News Blast! Dahil ang sabi ko noon, para sumali po kayo sa division mate at kayo ay nakaginto, magbibigay ako ng cash incentives ng rights. Pag nakaginto, 3,000. Pag bronze, 2,000. Pag silver, 1,000. Pag sa R1AA, sabi ko, pag nakaginto kayo, magbibigay ako ng 5,000. 3,000 sa silver, sa bronze sa 532 ang bracket ang nabibigay ko. Pero pag nanalo kayo, sa R1AA ako, yung 532 at kasali kayo sa malamang pa sa 10,000 bibigay. Sa ngayon, nakatutok din ang alkalde sa pagtulong sa mga nangangailangan tulad ng mga nasunugan at sa pamilya ng biktima ng pagkalunod noong July 9, 2024. Kabilang sa mga na-accomplish ni Mayor ang Farm to Market Roads sa ikalawang taon nito bilang Mayor. Samantala, abangan ang State of the Municipality Address ulat sa bayan ni Mayor na maaaring idaos ngayong last week of July. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Tahod ka partner mo sa balita at servisyo. Dagdag pambalita, pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa mga taga-Benmale, prioridad ng munisipalidad ay kay Atty. Francisco. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparilet More Brigera. Kaparilet. Prioridad ng munisipalidad ng Benmale, Pangasinan ang pagbibigay ng basic services sa lahat ng mga residente. Ito ang inihayag ni Benmale Municipal Administrator Atty. Franco Francisco sa panayam ng Benmale Natan, Bayan Muna Bago ang Sarili program sa Sunshine Radio.
Kasama na rito ang libreng theoretical driving course at libreng tuli at cyst removal. Sunshine News Blast. Ongoing operation, yung tuli at removal ng cyst. Ito naman po ay libre po, walang gastos po ang ating bayan. Ito po ay personal na ginastusan ng ating mahal na mayor. And so far we have like 500 plus beneficiaries and yung mga nagpalis pa ng CIS more than 100, more or less. Bukod pa rito, magkakaroon ng brigada eskwela bago ang pasukan sa bayan kung saan mamimigay ng libreng school supplies ng mga estudyante. Umiikot din ang mga opisyal ng Binmalay sa pangunguna ni Mayor Tek Merera upang tignan ang kalagayan ng mga residente. Dagdag ni Atty. Franco Francisco nais ni Mayor na magkaroon ng mas malaking savings ang bayan upang ma-deliver ang mga basic services sa mga residente. Sunshine News Blast. Ay para po mas makapagbigay po ng tulong, hindi lang po sa mga empleyado, kundi sa mga kababayan po natin. Our goal is really centered in the delivery of basic services and necessities sa ating mga kababayan. Samantala, inulan ng papuri mula sa mga netizen at texter ang Binmalay ngayon dahil na rin sa mga magagandang programa nito para sa mga residente. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Iletmur Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 110 indigent beneficiaries ng Dagupan nakatanggap ng financial assistance. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparbian Bergabinya. Kaparbian! Yes, good morning, kapartner. Aabot sa 110 indigent beneficiaries ng Dagupan City ang nakatanggap ng financial assistance. Ito ay para sa burials, medical victim compensation, livelihood, educational at food assistance. Tinanggap ito ng mga beneficiary sa City Plaza nitong Huwebes. Bahagi ito ng Unli Servicio Program ni Mayor Belen mula sa pondo ng lungsod sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Para sa Diyos at Philippines kung mahal, si Vian Vergabinya, kapatid mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, turismo at road development prioridad di Kalasyaw, Mayor Kevin Macanlalay. Ang detalye ng balitang yan mula kay Lerna Hernandez. Lerna. Yes, kapartner, isa ang turismo sa tinutukan ngayon ng administrasyon ni Mayor Kevin Roy Macanlalay sa bayan ng Kalasyaw. Bukod pa rito, magkakaroon din aniya ng bagong mga tulay na magkokonekta sa Barangay Lumbang at Lungos na makakatulong sa mga magsasaka at sa mga resident. Sunshine News Blast. Ang panitala sa amin is yung tourism. We are boosting the tourism in our country. Kasi once you have boosted the tourism, the economy will follow. Tataas ang ekonomiya. So, parang ngayon ang unang project natin nung pagkaupo natin bilang mayor, inayos natin ang sports complex. Na ngayon na makita naman na dinadayo kami ng mga ibang bayan, mga ibang probinsya dahil dito sa MPBL, sa basketball. So, we took the challenge na harapin yun dahil alam naman namin na may mga darating dito kasi malaking tulong yan sa mga small entrepreneur dito, sa mga photo vendors, mga maliliit na mga negosyante, natutulungan din. Kunti-kunting nakikilala at once na nakita ang bayan ng Kalasyaw na magandang paglagyan ng negosyo, paglagyan ng hanap buhay, magandang tirhan. Sa tingin ko yan. So, yan ang namin ang tourism and nag-umpisa na rin na meron ng mga small meetings na ginagawa, preparation for Photo Festival for December. Bukod pa rito, tiniyak din ng alkalde na laging handa ang bayan at mga residente sa panahon ng sakuna, turanda lamang ng baha ngayong tagulan. Ito anya ay dahil sanay na ang mga tao tuwing tagulan sa bayan. Ngayon, papalipit na ang pasukan, magkakaroon ng brigada eskwela at mamamahagi ang bayan ng school supplies sa mga bata. Sunshine News Blast. Ito, July, Brigada Eskwela na ito eh. So, Brigada Eskwela, nag-prepare tayo ng mga ipamimigay sa mga eskwelahan. Nag-provide din tayo ng grass cutters para
yung kalinisan, hindi na rin nahirapan ng mga ibang schools. Gagamitin naman by sector, gamira. And yan, yung iba lalagyan natin ng mga electrical wirings kasi yung ibang classrooms na may mga donated classrooms dito sa Calasiao na naitayo pero halos hindi nagagamit dahil walang linya ng kuryente. So yan yung isang hinahabol namin para madagdagan na ma-maximize yung usage ng classrooms. Sinisiguro din ni Mayor sa lahat ng mga residente na patuloy niyang gagawin ang lahat upang makatulong sa mga taga-Calasiao. Samantala, abala na rin ngayon ang alkalde para sa susunod na pagdiriwang ng Puto Calasiao Festival. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pang balita, 4.7 magnitude na lindol naramdaman sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marcila Balog. Marcila. Naramdaman ang 4.7 magnitude na lindol sa Pasukin, Ilocos Norte nitong Miyerkules alas 8 ng gabi. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Ilocos Region. Wala namang nai-report o nasira o nasaktan sa nasabing lindol. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng DSWD Field Office 1 upang alamin ang kondisyon ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Laging nakahanda ang kagawaran sa anumang tulong na kinakailangan ng mga local government sa panahon ng kalamidad o emergency. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at service. Para sa uling detalye ng ating balitang regional, DOH Ilocos, ipinagdiriwang ang National Infection Prevention and Control Week. Ang detaling yan mula kay kapartner Vic Taud. Gorbic. Ipinagdiriwang ng Ilocos Center for Health Development at ng mga DOH hospitals at treatment rehabilitation centers ang National Infection Prevention and Control Week na isinagawa sa Renaissance Hall ng Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City, La Union. Ang tema ngayong taon ay Together We Stand Against HAI, Protecting Everyone. Naroon ang mga opisyal na Infection Prevention and Control Committee ng ITRMC para maging speaker. Layunin nito na mapataas ang awareness ng mga healthcare-associated infections at mapromote ang epektibong paraan upang maiwasan ito. Binigyang diin ng mga speaker ang importansya ng infection control measures, lalo na ang WASH, na kilala bilang We Appreciate You as for Safe Hands, lalo na sa loob ng mga ospital kung saan ang lahat ay involved kasama na ang publiko at mga healthcare professionals. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Vic Taud, kapartner mo sa balita at servisyo.